So kung nagsisimula kang mahilig tumakbo, naghahanap ka ng sapatos na para sa'yo, pang beginner runner, well, I think isa to sa dapat mong i-consider. So hindi na natin pahahabain pa. Ito yung Cloud Light. Ayan. Cloud Light ng Anta. Actually, hindi lang siya pang running, kundi itong sapatos na to, I think babagay to sa mga tao na yung trabaho is parating nakatayo o kaya parating naglalakad-lakad lang. Or kung gusto mong mag-walking. Kasi ako, personally, nagsimula talaga ako sa walking. Now, ang size niya is size 11. Tumitimbang siya ng 235 grams. Magaan siya. Naaalala ko dito, although hindi sila kasing gaan. So, yung sapatos na naaalala ko dito is yung X-Step ko na mumurahin. Tapos naka-podium pa ako doon. Magaan din siya. Tapos halos ganito lang din yung pormahan. Pagdating sa kanyang overall na build quality, so far, kahit na hindi siya ganun kamahal or abot kaya lang itong sapatos na to, para sa akin, pasado na yung build quality niya. Wala akong nakikitang sobrang dikit, wala akong mga nakikitang tahe na hindi pulido. Pulido yung pagkagawa ng sapatos na to. Now, itong upper niya, 3D breathable mesh. So far, kahapon nung tinakbo ko siya, around 6 kilometers na easy run, tapos nag-strides pa ako, tapos nag-cool down pa ako. So far, hindi naman uminit yung mga paa ko dito. And siguro mapapansin nyo naman, tingnan lang natin, kapansin-pansin naman, although hindi masyadong halata since yung kulay niya is itim, pero mapapansin nyo, itong part na to, dito sa toe box, tapos sa kabila, ayan, talagang nandyan yung mga butas-butas. And then, good enough yung protection niya dito sa toe cap area, ayan, meron siyang overlay. Tapos itong design niya, TPU overlay din to para magbigay structure. And pagdating sa kanyang lacing system, so far, meron tayong nakikita ditong extra eyelet. Naka-runner's loop na ako dito. So, tamang-tama lang din yung haba ng kanyang sintas para maka-runner's loop ako. Tapos, yung kanyang tang, medyo makapal, padded. Good enough yung padding ng kanyang tang para sa akin. Now, yung kanyang heel collar area, tamang-tama lang din yung kanyang padding. And then yung structure sa likod, yung kanyang heel counter matigas. Ayan. Itong toe box area niya naman, para sa akin, good enough para sa aking semi-wide fit. So, friendly siya para sa aking semi-wide fit. Now, take note na ang paa ko is around 10.2 inches lang talaga. Kasya sa akin yung 10, size 10 US, pero medyo masikip na yon. Yung talagang sweet spot para sa akin kung pang running is around size 11 US. Tapos yung sinusuot ko pag pamorma naman, 10.5 goods na yon. So hindi talaga 10 yung sinusuot ko. So ito size 11 gaya ng sinabi ko earlier. Now ang kanyang insole so far maganda din. Maganda para sa akin. Tamang around 5 mm siguro to. Tapos malambot. Now in terms of underfoot feel, so far malambot itong sapatos na to, komportable siya. Pagdating dito sa midsole, unfortunately wala akong nakita sa website ng Anta kung gaano to kataas or yung stock height niya, hindi na specify nila. Now for me, yung feeling mo dito is parang traditional running shoes lang talaga. Hindi siya ganun kakapal, pero hindi rin siya ganun kanipis. Tamang-tama lang para at least ma-feel mo yung ground. At the same time, tamang-tama lang din or good enough lang din yung protection niya. And of course, isa sa mapapansin natin sa sapatos na to is yung kanyang flexibility. So ang material na gamit nila dito sa midsole is modified EVA. Actually, malambot siya. Yun nga yung sinabi ko kanina, and yung underfoot feel mo dito, malambot siya. Good enough yung bounce, and yun nga, yung isa na nasabi ko kanina, yung pagiging flexible. Ayaw ko nang masyadong matigas kasi para sa akin, nakaka-apekto yon sa loading, mechanical loading, saka sa ating running mechanics. So, yung hinahanap ko lang is yung tamang-tama lang, tamang flexible lang, tamang lambot lang. Ayaw ko rin ng masyadong malambot kasi, yun nga, for the past several months, lalong-lalo na last month, na natapilok ulit ako. So, 2 beses na akong natapilok this year. So, medyo nagka-trauma na ako sa malalambot na sapatos. Although, hindi naman talaga yung malambot na sapatos yung pinakarason doon. Yung una, nakaapak ako ng bato. Yung pangalawa is parang, I don't know kung paano i-explain yun, parang lack of coordination. Yun, ganon. Anyways, malambot itong kanyang midsole,
masarap sa paa. Tapos yung kanyang outsole naman, yung nakalagay is rubber lang. Maganda yung coverage, pero ito yung pudpud after siguro mga 8 kilometers in total. Hindi naman gaano kahalata, pero mapapansin nyo na meron na siyang parang gas-gas. Now, as far as performance is concerned so far sa mainit na panahon kahapon, ito yung daan. So far, hindi naman ako nagka-problema. Makapit naman siya. And kung mapapansin nyo, hindi ganun ka-aggressive yung kanyang rocker sa harapan. So, walang pagbabago yung running mechanics natin dito. Now, as far as yung actual experience ko dito is concerned, yun nga, komportable itong sapatos na to. Maganda siya pang easy run. Siguro yung max dito is around 10K. Kasi sa ganitong klaseng material, pagdating sa midsole, ito yung tipo na magkakaroon ng midsole fatigue. So, dadapa siya pag masyadong malayo na. So, para sa akin, hindi ito yung tipo ng running shoes na ipang-delay mo tapos gagamitin mo rin sa long run. So, for me, good enough siya para sa 3K, 5K, 8K, hanggang 10K lang siguro yung max. Napaka-komportable niya. And at the same time, kung hindi mo trip to pang run, pang jog mo, pwedeng-pwede to pang lakad, pang morma, pang casual. So itong sapatos na to, capable naman sa strides. Kumbaga, parang mini speed workout. So tinakbo ko siya ng 3 beses, 30 seconds, mabilisan. Good enough naman yung cushioning niya. So hindi naman masakit yung tuhod ko after na ginawa ko yon. So hindi naman siya problema sa mabilisan. Yun nga lang, siguro kung medyo mabigat ka, mararamdaman mo yung ground dito. Kasi every time na aapa ka tapos mabilisan yung takbo, syempre, iba yung force na nabibigay mo dito sa midsole. And syempre, kung mabigat ka pa, ako kasi around 63-64 kilograms lang. So, syempre, dapat i-consider mo rin yon. Anyway, again, this is Anta Cloud Light.